pinagmulan. Sa paanan ng mayaman at punong-puno ng misteryong kabundukan ng Sierra Madre, sa kung saan ang malinaw at malamig na ilog ay tila nagsisilbing ugat ng sintang bayan. Naroroon ang isang pamayanang matagal nang nakatindig at umiiral, daang taon na ang nakakaraan. Isang bayang naging saksi ng digmaan, tahanan ng pambihirang pananampalataya at nakaabang sa anumang hatid ng makabagong mundo. Sa pusod nito, isang simbahan. Hindi lamang gawa sa tisa, kundi hinubog ng luha, pinagyaman ng pananalig at panata. Tahanan ng marubdob na tiwala sa Diyos, tahanan ng Ina. Ito ang bayan ng San Mateo, sa makasaysayang lalawigan ng Rizal. Isang bayang may humihinga, may pusong tumitibok, at may alaalang hindi malimot. Dito, nagsalimbayan ng kasaysayan at debosyon, ang noon at ngayon. Dito nanahan ang mahal na ina, Pintakasi, patrona, ang Birhen ng Bayang San Mateo, Nuestra Señora de Aranzazu. Ang kasaysayan ng San Mateo ay kasaysayan ng paninindigan at ng pananampalataya, ng tapang at pag-asa, lalo na ng pagkadapa at pagbangon. Noong 1572, dumating ang mga Agostinyong misyonero at tinanghal ang lugar bilang bayan ng San Mateo, ayon sa apostol, ebanghelista at martir. Pagsapit ang 1576, tinatag naman ang unang simbahan, alay sa patrong San Mateo. Isang simpleng komunidad noon, may malawak na palayan, luntiang kabundukan, dalisay na ilog, sagana sa ani. Presko ang hangin at bukal ng pag-unlad. Ngunit sa kabila ng mga ito, dumating ang pagbabago. Sa pag-inog ng panahon, dumating ang mga Heswita, dala ang bagong alab. Noong ika-6 ng Desyembre taong 1696, dumating ang mga paring Heswita. Kasama nila ang isang mahalagang regalo sa sintang bayan na ito. Isang imahen, isang debosyon, isang biyaya at inspirasyon. Ang Birhen mula sa malayong bulubundukin ng Oñate, Espanya, ang Nuestra Señora de Aranzazu. Ang Aranzazu ay mula sa salitang Baske, Aranzan-su, na ang ibig sabihin ay, bakit ikay nasa tinikan, Birheng Maria? Isang paghanga, isang pagtataka, sa nag-iisang maningning na Birheng Maria. Sa lupain ng Espanya, isang pastol ng alay Rodrigo ang nakikita sa Birhen. Sa itaas ng matinik na puno, sa pamamagitan ng isang tunog ng kampana. Kasunod nito, ang isang pagsusumamo para sa patak ng ulan, upang tagtuyot ay mawakasan. Sa San Mateo, ipinagyabong ang debosyong ito noong taong 1705 at sa taong 1716, sa gitna ng mayamang pamayanan, tinanghal ang Birhen ng Aranzazu bilang bagong patron at ina ng bayan. Simula noon, ang simbahan ay naging dambana ng pag-ibig, daluyan ng pag-asa at bukal ng pananampalataya. Sa tulong at gabay ng mahal na Birheng si Maria, ang Birhen ng Aranzazu. Natapos itayo ang unang simbahan na yari sa bato para sa ating Panginoon at sa pinakamamahal nating ina noong taong 1716. Ngunit tulad ng kalangitan sa bayan ng San Mateo, may mga araw din na ang iba't ibang unos at delubyo ay dumating. Noong taong 1863, gumuho ang simbahan sa lindol. Noong taong 1942, binomba at winasak ng digmaan.
Noong taong 1990, muling yumanig ang malakas na lindol. Ngunit sa bawat guho, may muling pagtindig. Sa bawat abo, muling sumisilang ang apoy ng debosyon. Walang humpay, walang patid. Gumuho man ang pader, hindi kailanman gumuho ang pananalig ng bayan. Sa bawat pagkawasak, may muling pagtindig. Sa bawat pagguho, may pagsilang ng panibagong pag-asa. Ang Birhen ng Aranzazu, ang makabagong Eba, may hawak na mansanas, tanda ng bagong pag-asa. Ang mga panyo'y winawagayway, ang lahat ay binabasbasan, ang mga puso'y umaasa, ang debosyon ay buhay na buhay. Sa Kanya, muling sumilay ang liwanag sa gitna ng dilim. Sa Kanya, idinudulog ang panalangin. Sa Kanyang kamay, idinudulog na mawakasan ang kalamidad ng kalikasan, katawan at kaluluwa. Taon-taon, tuwing 9 ng Setyembre, libo-libo ang dumadayo. Pasan-pasan ng andas, umiindak sa galak, sumisigaw ng Viva, nakahawak sa Santo Rosario, sambit ang pagsusumamo. Ngunit, hindi ito basta kapistahan lang. Ito ay panata ng sambayanan. Sa paglipas ng panahon, ang simbahan ay patuloy na lumago at nanatiling nakatayo. Noong 17 ng Hulyo taong 2004, kinilala ang simbahan bilang isang diocesan shrine, isang dakilang araw, hudyat ng pagkilala sa debosyon ng bayan. At noong 25 ng Enero taong 2025, sa bisa ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, ito'y pinagkalooban ng katayuan bilang pambansang dambana, ang National Shrine and Parish of Our Lady of Aranzazu. Isang dangal, isang biyaya, isang misyon. Diocesan Shrine of Our Lady of Aranzazu sa Diocese of Antipolo. Ang simbahan ay hindi lamang isang templo. Ito'y salimbayan ng nakaraan at kasalukuyan, ng langit at ng bayan. Sa paglalakbay ng bayan ng San Mateo, isang gintong pahina ang idinugtong noong 31 ng Agosto, taong 2018. Ang araw na iniluklok ng National Historical Commission of the Philippines ang isang panandang bato ng alaala o historical marker. Patunay na ang dambanang ito ay isang yaman ng bayan at ng buong sambayanan. Ang bawat titik sa marker ay tila inukit mula sa dugot dasal ng mga henerasyong dumalangin, lumuhod at nagtiwala sa ilalim ng mapagkalingang tingin ng mahal na Birheng Aranzazu. Hindi lamang bakal o bato ang panandang ito. Ito'y selyo ng dangal, isang paalala sa bawat dumarayo na sa dambanang ito may kasaysayang ipinagkaloob ng langit at kinikilala ng Republika ng Pilipinas bilang banal at makasaysayang tahanan at simbahan. Ngayon, hindi lang ito isang gusali. Isa itong buhay na komunidad. May formation programs para sa mga mag-asawa at kabataan. May outreach at feeding programs para sa mga nangangailangan. May mga gawaing pagsamba at ebanghelisasyon, gayon din ang maringal na mga prosesyon. Ang mga laiko, kabataan, tatanda, at mga pamilyang deboto, sila ang patunay na ang Birhen ng Aranzazu ay nananahan sa puso ng San Mateo. Sa puso ng San Mateo, nagtagpo ang kasaysayan, pananampalataya, at misyon. At sa gitna nito, ang mahal na ina. Sa bawat tunog ng kampana, sa bawat sindi ng kandila, sa bawat luha ng pag-asa. Si Maria, ang mahal na Birhen ng Aranzazu ay narito, hindi lamang bilang patrona, kundi bilang ina. Ina ng bayang San Mateo, ina ng bawat deboto,
ina ng buong sambayanan, ina ng simbahan. Sa kanyang paggabay, tayo'y patuloy na maglalakbay tungo sa bukang liwayway ng pananampalataya, sapagkat ito ang ating panata.